Thank you very much, Honorable Senator Pimentel, Senator Trillanes, and all of the senators present. My my opening speech will be limited to the building two, as we have been asked by the Honorable Senator Coco Pimentel. Maraming salamat po, Mr. Chairman, sa pagkakataong naibigay ninyo sa akin na linawin ang issue na sinasabing overpricing ng Makati City Hall Building 2. Bago po ako magsimula, nais ko pong linawin at ulit-ulitin ang nasabing proyekto ay hindi parking building o gusali para sa parking lamang. Ito ay office building ng Makati City Hall na may mga floors para po sa mga sasakyan. Ang Makati City Hall Building 2 ay may features na version po namin ng isang green building. Meron itong landscape na roof deck, atrium sa 7th floor, may LED lighting, glass walls at panels. Meron din itong granite flooring, centralized air conditioning, 2 elevators, mga conference room at mini function hall sa iba't ibang palapag, mga iba pang mga facilities at iba pang mga modern amenities na makikita sa isang modernong office building. Kumpleto po ang mga lamesa, silya, mga computers at ibang gamit pang opisina. Lahat po yan ay kasama sa overall cost ng Building 2. Para naman po tiyakin ang tibay nito dahil nakatayo ito sa malambot na lupa at may mga floors para sa parking. Ginamit ng board piles and steel sheet piling ang pundasyon po ng Building 2. Yan po ang Makati City Hall Building 2. Hindi po parking building, kundi isang office building. Para sa amin, hindi pwede, ang pwede lang. Ang ginawa po namin ay isang world-class building na pinakikinabangan ng mga taong gagamit nito, mga empleyado namin at ang libo-libong residente at kliyente ng Makati. Gusto namin ipakita na kaya ng Makati na maging globally competitive. Ang aligasyon ng mga nag-aakusa sa amin ay overpriced ang Building 2. Ang basehan nila ay datos mula sa National Statistics Office o NSO. Sinasabi din nila na dapat ang construction cost ay 7,000 pesos per square meter. Hindi po namin alam kung saan nila kinuha ang mga figures na ito. Hindi rin namin alam kung saang building sila nagkumpara dahil ayon mismo sa mga desisyon ng Korte Suprema at guidelines ng COA para patunayan ang overpricing, dapat magkahambing ng magkaparehong bagay. Mr. Chairman, the NSO is not the final arbiter on overpricing. This has been established by jurisprudence. To prove overpricing, an actual canvas of similar items is needed. This way, the ruling of the Supreme Court in Ariola versus COA and National Mental Health Center versus COA. This is also very clear in the guidelines of COA. The 7,000 pesos per square meter construction cost they cited is an approximate cost of a low-cost housing, not an office building. It will also be inaccurate and erroneous to compare private buildings in Makati with the City Hall building or with other private buildings in the Central Business District, simply because building cost is determined, among others, by the type of building, the features of the building, and the type of soil on which the building is to be constructed. Mr. Chairman, mismong ang NSO sa kanilang report na pinagbasihan ng reklamo laban sa amin ay nagsabi na may limitasyon ang kanilang datos. Sabi po nila na hindi kasama sa report nila ang actual na cost ng construction ng mga building. Ang report nila ay base lamang sa mga application para sa building permits. Kung paniniwalaan po natin ang sinasabi ng aming mga katunggali na datos mula sa NSO, ang basehan para sa overpricing, baka lahat ng gusaling itinayo ng national government at local government ay hindi matatawag na overpriced. Hindi naman po siguro tama na sabihin nating overpriced ang bawat isang building na pinagawa ng gobyerno. Pero yan po ang mangyayari kung paniniwalaan natin ang sinasabi po nila. Kaya nga po,
sumasang-ayon kami sa pahayag ng ating Senate President Franklin Drilon na maling paghambingin ang Building 2 at ang Iloilo Convention Center. Sumasang-ayon kami na ito ay tinatawag na apples to oranges na paghahambing. Ang Iloilo Convention Center ay isang world-class convention center. Ang City Hall Building 2 ay isang green office building. Pero yan po ang magiging resulta kung gagamitin natin ang datos ng NSO. The NSO data gives a general computation of non-residential construction without differentiation. It is comparing apples and oranges. We pointed this out to show the unreliability of using these statistics to allege overpricing. Mr. Chairman, in January, our political opponents wrote the Makati resident auditor regarding their allegation of overpricing. The chair of COA and the ombudsman were furnished copies of the letter. And in response, the office of the COA chair and the ombudsman directed the Makati auditor to immediately conduct an audit. The audit was conducted by technical audit specialists of the commission. Hindi po ito may isang ginawa ng isang tao. Ang investigasyon ay ginawa ng mga technical audit specialists ng COA na nag-imbestiga at nagrepaso sa lahat ng mga dokumento na may kinalaman sa Building 2. The findings of the COA are contained in a memorandum dated February 17, 2014. Allow me, Mr. Chairman, to quote the COA report. Regarding the use of data from NSO as basis for the complaint, the COA investigation report said the statistical data from NSO was derived from the copy of approved building permits being issued by building officials. Inquiry from the building officials disclosed that the building permits were based on the approved building standards and documentary requirements without evaluation of the construction costs. The report also emphasized that construction cost of buildings varies depending on design and type of building. High-rise building with unstable soil conditions will entail a more rigid and complicated base structural preparations and requires higher quantity and quality of materials to be used. Structures with parking areas require different design as compared to common regular buildings, which is subject to heavier and moving loads. In addition, the building is designed to withstand earthquake with certain level of intensity. Ito po ang sinasabi namin, Mr. Chairman, na magkakaiba ang bawat building at mali na ipaghambing ang magkakaibang building. The technical audit specialists from the COA also reviewed the contract price for each phase of the project. The technical audit specialists found the contract price for all phases as reasonable. The COA specialists also conducted a review of previous audit reports on Makati. The review, and I quote the report, did not disclose any adverse finding on the project in the annual audit reports from 2008 to 2010 in the files of audit observation memoranda and notices of suspension and disallowance. Thus, it could be construed that payments were allowed in audit. Inulit ko po, Mr. Chairman, mula nang magsimula ang proyekto hanggang sa matapos ito, walang nakitang irregularidad ang COA na siyang nagbabantay at nagsasagawa ng audit sa bawat hakbang at aspeto ng nasasabing proyekto at sa bawat proyekto ng mga ahensya ng lokal at ng national government. Mr. Chairman, nalulungkot po kami na sa simula pa lamang pinalalabas na ng aming mga katunggali na ayaw nilang paniwalaan ang report ng COA na wala pong overpricing. Para bang kapag kalaban sa politika ang inireklamo at sinabi ng COA na walang overpricing o wala silang makitang irregularidad, hindi dapat paniwalaan. O kaya ay nagpabaya o baka nasuhulan ang COA. Hindi naman siguro yan
makatarungan sa mga taga-COA na nagsasagawa ng investigasyon at pag-aaral sa Building 2. At hindi rin po yan makatarungan para sa mga lingkod bayan ng Makati na nadudungisan ng pangalan. Mr. Chairman, ang COA ang sangay ng pamahalaan na may natatanging tungkulin na, and I quote, to review and evaluate contracts with emphasis on the engineering and other technical aspects. Ibig sabihin, tanging ang COA lamang ang inaatasan ng batas na gumawa ng ganitong pagsusuri. Malinaw po na politika lamang ang dahilan ng lahat ng akusasyong ito laban sa amin. Si Ginoong Bundal, ang official candidate ng Nationalista Party noong 2013 election, ayon na rin sa kanyang certificate of candidacy. Ang running mate naman niya na si Kid Peña ay official candidate ng Liberal Party, ayon rin sa kanyang certificate of candidacy. Alyansa po ng NP at LP ang lumaban sa amin noong 2010 at 2013 election. Klarong-klaro po na hindi nila isinama sa kanilang reklamo ang kanilang mga kapartido na authors ng appropriation ordinance na naglalaan ng pondo sa nasabing proyekto. At mukhang nakaligtaan po nila na hindi isama bilang ebidensya ang kopya ng ordinansa kung saan nakalagay ang mga pangalan ng kanilang mga kapartido bilang authors ng nasabing ordinansa. Sa ordinansang ito, hindi po presiding officer ang isa nilang kakampi o hindi isang author din at kasama pa ang iba po nilang kaalyado. Sana naman po, Mr. Chairman, walang layon silang ilihis ang atensyon ng ombudsman sa kanilang mga kapartido. Ngayon pa lang ay malakas po ang usap-usapan na ang binabalak ay ipasuspende ako at ang lahat ng membro ng City Council. Kapag ka nagtagumpay sila, mauupo bilang mayor ang kaalyado nilang vice mayor at pupunuin nila ang City Council ng kanilang mga kaalyado. Mr. Chairman, may mga nabanggit din na iba pang mga aligasyon laban sa aking ama at sa aking pamilya na karamihan ay makikita sa social media. Ito pong mga aligasyong ito ay laging ibinabato sa amin tuwing may eleksyon sa Makati. Pero hanggang ngayon, walang maipakitang konkretong ebidensya dahil pawang walang katotohanan. Yun naman pong sinasabing mga maraming kaso ang aking ama ay hindi po totoo dahil wala pong kaso ang aking ama sa Sandigang Bayan. Ang iisang kaso laban sa kanya ay na-dismiss noong 2006 dahil sabi mismo ng korte, walang basihan sa katotohanan ng mga reklamo sa kanya. Ang nakakalungkot lang, Mr. Chairman, yun namang mga reklamo laban sa aking ina na na-dismiss na ng ombudsman with finality ay binubuhay muli kahit na malinaw ang mga paglabag sa kanyang constitutional rights at sa mga alituntunin ng batas. Bago po ako magtapos, Mr. Chairman, sinabi na maaari sanang ginamit ang di umano'y labis na ginastos sa nasabing building para sa pagpapatayo ng 3,000 classrooms. Ang trabaho po ng Makati government ay magpatayo ng classrooms sa Makati at tinitiyak ko po na kami ay hindi nagkukulang dito. Gusto ko pong ipagmalaki sa inyo na sa Makati, hindi po kami kailaman nagkulang sa mga classrooms, workbooks, notebooks, computers, at iba pang mga gamit at pasilidad para sa aming mga mag-aaral. Patuloy din naming pinaguhusay ang aming mga programang pangkalusugan para sa lahat na bahagi naman ng aming Yellow Card program. Gayon din po ang aming mga programa para sa senior citizens at sa mga naghihikahos na may kailangan ng kalinga sa ating pamahalaan. Sa katunayan, marami sa aming mga programa ang umani ng parangal mula sa national at global organizations tulad ng World Health Organization at ng Department of Health. At kailanman, Mr. Chairman, kamailan lamang, Mr. Chairman, kinilala ang Makati bilang most competitive city sa Pilipinas. Ang pagkilala ay ginawad ng National Competitiveness Council na binubuo ng Department of Trade and Industry at ng private sector. Ito ay proyektong sinusuportahan din po ng USAID. Makati City was ranked first in overall competitiveness among 136
cities that participated in this year's Cities and Municipalities Competitive Index, which measured performance in terms of economic dynamism, government efficiency, and infrastructure. For over 2 decades now, Makati has been able to sustain a high level of investor confidence because of the reforms we have put in place to promote transparency and efficient delivery of services. Since the time of my father, Vice President Jajamar Binay, the city government has pursued efforts to upgrade its systems and processes to reduce red tape, cut down the processing time for permits, clearances, and other transactions, promote transparency, and remove the opportunities for corruption. Our performance and operations were reviewed and graded by an independent and highly experienced team of evaluators. And this makes our award very significant, considering all the baseless allegations being made against us. Itutuloy po namin ang aming trabaho. Hindi namin hayang maapektuhan kami sa aming hangad na maglingkod sa syudad at mamamayan ng Makati. Despite all these allegations, Mr. Chairman, we, in the City Government of Makati, will remain committed to serve our constituents with transparency, honesty, integrity, efficiency, and compassion. Thank you. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Mayor Binay. Are you ready to answer questions directed at you? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair. Senator Cayetano? Mr. Chair, may I just reserve time to ask questions to the Honorable Mayor, but after the other guests, so that we do not consume the time. Thank you, Mr. Chair. Yes, thank you. Okay, but the floor is still with Senator Trillanes. Proceed, Senator Trillanes. Thank you very much, Mr. Chairman. At least narinig po natin yung posisyon ni Mayor Binay. Ang sinasabi naman po dito ni Atty. Bundal ay hindi naman yung aligasyon ay hindi sinasabing wala kayong ginagawa sa Makati, kung magkano ang kinikita ninyo dito sa mga ginagawa ninyo sa Makati. So anyway, ito pong NSO na sinasabi nyo ay hindi po yan ang ginamit. Nakita nyo yung kaninang presentasyon, so baliwala po yung depensa na yon.